Hello mga kasarap! Late na naman pong nagising ang inyong kasarap. At eto po ang naabutan ko, yung kusina. Kala ko, ukay-ukay. Ginawa yun lang palengke. Tay? Ano yung ukay-ukay? Ito pante. Kaninong underwear yan? Kasama ba yun sa mga binebenta nyo? Sabi ko ay mag-sabalutan ako. Sinanay lang. Ano ba? Anong lasing lang? Mga damit yan ng anak ni Ella. Yung baby, tsaka ni Mama, sinaayos niya. Aalis na yata sila. Uy, huwag mo na akong iiwan. Hindi naman ibig sabihin na late ako nagigising. Late na talaga ako gumigising. Gumigising ako ng madaling araw. Chine-check ko. Kasi pumapasok sila ng alas 5. Alas 5 nagbubukas ang Raysan Eatery. At alas 11 naman kami kung magsara. Nakita nyo naman, nakalinis na sila. Meron na ring mga ulam at nakaluto na. Chinek ko nga yung kaha. Andun pala, bantay pala yung pamangkin kong si Mamax, ang aking best friend. Si Maria naman ang nagbebenta. Di ako makapagsalita kaya nag-voice over na lang ako. Alam mo na, wala pang mumog, wala pang toothbrush, wala pang hilamos. Mamamatay sila pag nagsalita ako. Kaya dediretso na ako sa kusina para maghilamos at magmumog. Kaya pupungas-pungas pa ako dyan. Nakasalubong ko si Marian. Kisaing ni siya sa rice cooker. Kasi baka maabutan daw sila ng lunch. Ako naman, maghihilamos na ako. Magtututbrush at maghihilamos. Hindi naman laging ganyan ako gumigising. Gumigising din ako sa umaga, kaya lang natutulog ako pagka nasa loob na silang lahat. Kasi maaga akong gumigising, tapos late na rin ako nagsasara. Kasi kami nagsasara sa gate pagka closing na. Maagang nagluluto si Zoe. Siguro mga 4:30 o 5 nagluluto na siya. Kasi alas 4 or mga alas 5 kumakatok na yung nanay ko sa gate kasama yung pamangkin ko. Tumutulong sila kay Zoe. Tapos yung pamangkin ko siyang nag-iihaw. Sa ngayon ay hindi na naman pumasok ang hipag ko kasi masakit pa raw ang ulo niya. Kaya tulong-tulong muna kami. Ako, si Zoe, si Mika, si Ella, tsaka si Marian. Buti nga wala pang pasok si Marian sa school. Pero pag may pasok na yan, hindi na namin makakatulong yan. Kasi magang pasok niya. At sa hapon naman, medyo late na rin siya nakakauwi. Grade 12 na nga pala yung si Marian, yung estudyante ko. Kung ano ko namang si Raysan ay magang umalis kasi may practice daw sila. Kaya nagpaalam na sa akin. Kaya kami na lang ngayong naiwan dito sa karinderya at kami ang magtutulong-tulong. Naglalagay nga pala ako ng sabila kapag umaga. Sa umaga, tanghali, pag naligo ako, sa hapon, tsaka sa gabi. Siyempre, umaasa, baka tutubo pa. Sige, alaskain mo ako. Pag kumapal to, huyo ka sa akin. Siyempre, umaasa pa rin ako, nakakapal yung buko, no? Para magandang tingnan. Nagpatimpla na nga rin pala ako ng kape at chinek ko yung benta namin kung okay naman. So, as of now, maganda naman ang benta namin. Pupunas ako ng salamin kasi para mas makita ko ng malinaw yung pera. Uy! Pera yan ha! Kailangan talaga malinaw ang mata natin. Habang nagkakapi ako, sabi ng kapatid ko, kumain na raw ako ng almusal kasi kumain na raw sila. Tinatanong ko kung anong ulam. Akala ko nga, adobong sitaw. Yung pala, hindi. Tinek ko muna yung laman ng istante kung okay naman. So, kompleto naman yung mga ulam namin. May bopwis, may sinigang, may gulay, may dinuguan, may isda, may pork stick, may sarsyado, may papaitan, may inihaw, at kung ano-ano pa. So, di ko na may isa-isa, no? Makikita nyo naman yan pag pumunta kayo. Tinanong ko nga si Zoe, aga mo na naman kako yata natapos. Sabi niya, oo naman, kasi wala naman tutulong sa akin kundi si nanay eh. Kaya maaga ako nagluluto. So, kumain na ako. Ang ulam ko nga pala, akala ko, adobong sitaw. Yung pala, adobong kangkong. Sarap yan, lalo na pag misa ka lang nakakakain. Sino sa inyo nakaka-relate nito? Adobong kangkong. Pero hindi lang siya kangkong ha. Katawan siya ng kangkong, wala siyang dahon. Kasi yung dahon ginamit sa sinigang, kaya yung katawan na lang ang inulam ko, inadobo ng kapatid ko. Pero masarap naman siya, nakaisang kanin pa nga ako eh. Problema nga namin dito lagi sa tindahan, ang ulam mo tinda na ulam, pero lagi kayong namumblema, tinakain kayo kung ano ang ulam nyo. Alam mo yun, kahit ako naguluhan, ulam ang tinda mo, pero pagkakakain ka, ulam din ang problema mo kung ano ulamin mo. Kaya minsan nag-i-stock ako ng dilata o kaya naman ng mga frozen foods kasi para pag naisipan namin, pag walang-wala na, pritong itlog na lang, pwede na yon. Dami yung nakain kasi ang sarap ng adobong tangkay ng kangkong. Tama ba yon? Basta yun na yun. Problema kami rito sa barya. Ganon din ba kayo? Yung may mga tindahan dyan? Kasi minsan yung mga customer natin, no? Pag buwang binayad, lahat sila buwang ibabayad. Eh, wala ka ng panukuli. So, mahirapan ka ngayon, papabarya ka. Pero pag pinaglaanan mo naman ng barya at marami kang barya, ang problema naman nila ngayon, ang ibabayad nila sa'yo, barya din. Ang saya, no?
Parang alam nila na pag may barya ka, barya ibabayad sa'yo. Pag buo yung pera mo, buo yung nando sa kaha, buo din ang ibabahid sa'yo. Parang ang galing, no? Nangyayari yan sa akin lagi sa inyo ba? Hindi mo malaman kung coincidence ba o sinasadya, no? Kaya mo na nga yun. Wala na daw kaming dishwashing, kaya bibili muna ako. After ko kumain, papahinga lang ako ng konti. Salamat mga kasarap, saka na tayo ulit magkwentuhan. Bye-bye!